Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Si LeBron James nga mga kaibigan ay isang player na nagsisimula ng kanyang warm-up 4 hours before the game. Hindi nga ito kakaniwan sa NBA. Ang madalas nga ay 2 hours before the game nagsisimula ang mga players including ang tulad ni Luka Doncic. Sa isang article na sinulat ni Sam Amick ng The Athletic ay kwento niya dito kung paano nanood ng buong 4 hours of pre-game preparation na LeBron James, ang tatay ni Luka Doncic na dati ding professional basketball player. Madaming ang influential basketball players sa paligid ni Luka, subalit iba pa rin nga ang influence na dala ng kanyang tatay. Kung may isang bagay man nga na tiyak na may tutulong sa LeBron kay Luka, ito nga ay kung paano niya maaalagaan ang kanyang katawan upang tumagal sa liga at maiwasan ang mga injury, at kung paano mo mai-improve ang iyong work ethic. Araw-araw nga ni Luka makikita ito kay LeBron mga kaibigan, dahil kung sa skills nga ay alam naman natin na iba ang level ng skill set na meron ng young Slovenian star para sa kanyang edad. Subalit isang bagay na duda ang mga tao sa kanya ay ang kanyang work ethic, at ito naman ang isang bagay na pwede niyang matutunan kay LeBron. Ano ba masasabi niyo tungkol dito? Nagpakita naman ng 2-man game ang New York Knicks sa panalo nila kontra sa Indiana Pacers sa score na 128-115, 40 points, 12 rebounds, 5 assists, and 3 steals si Karl Anthony Towns on 61% shooting sa field. At 30 points, 10 rebounds, 5 assists, and 2 steals si Josh Hart on 12 of 16 shooting sa field, 75% nga yan mga kaibigan. Pinulbos naman ng Detroit Pistons ang Chicago Bulls sa score na 132-92. 24 points in 15 minutes si Malik Beasley, 20 points, 6 rebounds, and 7 assists si Cade Cunningham, 18 points si Tobias Harris, 16 points and 4 steals si Ausar Thompson, at 14 points, 6 rebounds din si Isaiah Stewart. Opisyal naman na naging parte ng 30,000 points club si Kevin Durant matapos na magtala niya ng 34 points and 5 blocks on 67% shooting sa field. Subalit tinalo nga sila ng Memphis Grizzlies sa score na 119-112 sa panguna ng 26 points, 7 rebounds, and 6 assists ni Ja Morant. Habang inanunsyo na nga na parehong out sa NBA All-Star Game ang leading vote-getter Giannis Antetokounmpo and former All-Star Game MVP Anthony Davis dahil sa calf and low abductor injury. Kaya naman ang napiling pumalit sa kanila ay si Trae Young ng Atlanta Hawks sa Eastern Conference na currently ay may average sa 23.5 points, 3.2 rebounds, and league best 11.4 assists per game. Habang ang pumalit naman sa West ay ang bagong kakampilan din ni Anthony Davis sa Dallas Mavericks na si Kyrie Irving na may average ngayong season na 24.1 points, 4.6 rebounds, and 4.8 assists per game on 47.5% shooting sa field. Sa palagay nyo ba ay deserving sila ng pwesto na ito sa All-Star Game o na-snub ulit ang tulad nila Domantas Sabonis at LaMelo Ball?